So, story time, share ko sa inyo kung bakit nga ba kinagat ng aso namin, si Amigo. Siya yung pinagawa namin ng harang dito sa bahay namin at saka sa tindahan, pang kontra sa baha. So, kumaga, siya yung gumawa na pinaka-flood control namin dito. At magkano nga ba yung nagastos ko o yung binayad ko para sa bakuna niya sa anti-rabies. And disclaimer lang, wala pong rabies ang aming aso na si Hope. It's just for safety dahil kinagat talaga siya. Kaya ayun, kailangan niyang bakunahan ng anti-rabies. And then, pinaobserba sa amin nung nagbakuna, na-obserbahan ko daw yung aso namin ng 14 days yata kung di ako nagkakamali, kung magkakaroon ba ng changes o galing ng aso namin na si Hope. And tiwala naman ako na wala siyang rabies kasi unang-una, nandito lang po siya sa loob ng aming bahay, hindi po sila nakakalabas. Kaya wala po silang chance para magkaroon po ng rabies. Bakit nga ba nakagat ng aso si Amigo yung gumagawa dito sa bahay namin? Kasi it was lunchtime. So nangyari iyon nitong June 21. Umuwi siya sa kanila, doon siya kumain. And then, so dapat mga 1 o'clock or 2 o'clock, dapat bumalik na siya dito sa amin. Kaya lang, ang tagal-tagal niya, kailangan ko nang pakawalan si Hop. Yung bahay kasi ni Hop, nandoon sa may gilid ng bahay namin. At pagdating kasi ng mabandang tanghali, matindi na yung sikat ng araw doon sa bahay niya. And then, pag pinapakain ko kasi sila, so kailangan pakawalan ko sila para makapupo, makaihi. Kaya nga kasi yung time na yon may gumagawa nga dito, so hindi ko siya mapakawalan agad. Pero dahil nga sa ang tagal-tagal ni Amigo, so ang ginawa ko, pinakawalan ko siya. Kasi nga ini-expect ko na baka nakatulog si Amigo, kaya mga 2 o'clock na hindi pa siya dumadating. Kaya lang, pagdating na mga ilang minuto, di nandun ako sa likod ng bahay namin, nililinis ko yung mga pinagkainan ng mga aso ko. Biglang may sumigaw at pagpunta ko nga dito sa harapan ng bahay namin, nagulat ako kasi hindi ko akalain na kinagat si Amigo ng aso namin. Magkabila, left and right, sa may sakong siya nadali ng aso namin. Hindi siya literally sa paa, kundi sa sakong niya. Kaya ang ginawa namin, nagpunta kami sa vet clinic. At buti na lang dito, kahit linggo yun ang nangyari yun, merong bukas na vet clinic dito. At ayun, private clinic siya, kaya medyo may kamahalan ang kanyang bakuna. So, dito sa kanyang record, ayan, ito yung kanyang record. Ayan. So, dito, makikita yung kanyang site of exposure. Ayun, left and right foot. So, kaliwa at kanan na paa ang nadali sa kanya. Eksakto doon sa kanyang sakong. And then, type of exposure niya ay bite. Type of animal, yung dog, yung aso namin. And then, condition of animal, so healthy naman yung aso namin. Tapos dito, yung category of exposure niya. Number 3. Pag nasa number 3 ang category of exposure niya, so ibig sabihin, ganun katindi yung pagkakakagat sa kanya nung aso namin. So doon, naging medyo may kamahalan yung bakuna na binigay sa kanya kasi nga, nandun na kami sa category 3. Mabuti na lang, wala siyang maintenance kasi doon ko lang nalaman na kapag merong maintenance ang isang nakagat, mas mahal ang babayaran. Kasi may nung time na yun, meron kami nakasabayan na senior na babae, so mas mahal ang kanyang bakuna. Medyo nakamenos din kasi nga wala siyang maintenance pero senior na si Amigo. Magkano yung binayad ko noong first day niya ng kanyang bakuna? So ang binayaran ko sa kanya, ang binayaran ko ay 2,600. Bakit? Kasi para yun sa anti-rabies, anti-tetanus at yung tinatawag na ERIG. Then hindi ko lang sure kung dahil ba nasa category 3 ang exposure ni Amigo, kaya siya binigyan ng ERIG. Kasi yung ERIG ay iba po sa anti-rabies, so magkahiwalay po yun. So, 3 ang binakuna kay Amigo. And then, thank you Lord na din kasi buti na lang si Amigo, kahit na ang daming in-injection sa kanya, hindi siya takot sa injection. And dahil nga, meron siyang kagat sa kanyang magkabilang sakong, so in-injectionan siya doon. So, sa dalawang sakong, left and right, and then dito at saka dito. So, kaya nung first day, medyo madami ang injection na inabot niya at talagang thank you Lord kasi nakaya naman niya. And then, pagdating naman nitong June 24 and then 28, ang binayaran ko naman ay 480 kasi anti-rabies na lang yung binakuna sa kanya. And then, pagdating ng last day, nitong July 19, ang binayaran ko naman ay 640. At bakit 640? Kasi pag last day na, bibigyan ulit siya ng anti-rabies and then anti-tetanus. Kasi para daw yon yung sa protection niya within 6 months. So, halimbawa, kinagat daw siya ulit ang aso namin, so meron siyang protection within 6 months. Pero kapag kinagat na siya ng iba pang aso, so ang mangyayari, bibigyan niya lang siya ng booster niya. Kaya medyo may kamahalan yung injection niya sa last day, yung July 19. Mula June 21 hanggang July 19, marami siyang bawal kainin. And then, nung time na yon, hindi rin siya pwedeng uminom ng alak. Kasi mawawala kasi ng epekto yung mga binakuna sa kanya kapag hindi niya sinunod yung mga bawal niyang kainin. And at the same time, kapag uminom siya ng alak. Yung kagastos, ang binayad ko para sa kanyang anti-rabies. And actually,
nabakunahan na rin ako ng anti-rabies siguro nung ako ay college or high school. Nung time na yun, nung hindi pa maayos-ayos itong bahay namin, nakawala yung aso namin. And pagbalik niya, medyo wala na siya sa katinuan. At positive na meron siyang rabies. Pero sa akin kasi, gas-gas lang ang meron ako. And then, nung time na yun, sa San Lazaro lang kami pumunta. Kaya, libre yung bakuna ko doon. Kaya nung pinabakunahan ko si amigo, doon ako medyo sumakit yung ulo. Kasi parang, bakit ganito? Sobrang mahal. Ang total na binayaran ko para sa kanyang bakuna mula June 21 hanggang July 19 ay umabot ng 4,200. At ang more or less nga dito ay, kung hindi ka akyat bahay, huwag ka basta-basta pumapasok sa bahay. Kailangan kumatok ka muna bago ka pumasok para hindi nagkakagulatan. Kasi nung nangyari ngayon, nagulat yung aso namin, biglang may pumasok, tapos si amigo, siguro nung naghalo na siya ng simento, hindi rin naman niya alam na yung aso namin ay nandun lang sa gilid, nakaupo, so may mga nakaharang kasing hollow block doon, mga buhangin. So ayun, hindi niya alam na merong aso doon sa gilid niya, kaya ayun, bigla siyang kinagat nung aso namin. Kaya po ayan, mag-ingat na lamang po tayo para po tayo ay hindi nakakagat ng aso at hindi tayo biglang napapagastos dahil po sa anti-rabies.